Balang araw, Jenny. Makakasampa rin ako ng barko. Aahon din tayo sa buhay. Yon ang mga salitang paulit-ulit na binibitawan ni Dexter tuwing magkasama sila ni Jenny sa tabing dagat ng kanilang bayan. Sa bawat hampas ng alon sa dalampasigan, tila ba mas tumitibay ang pangarap ng binata na balang araw ay mararating ang malawak na karagatan, hindi bilang isang simpleng mangingisda, kung hindi bilang isang ganap na seaman. Ngunit hindi naging madali ang buhay para kay Dexter. Lumaki siya sa isang maliit na bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero. Madalas ay isang beses lamang silang kumain sa isang araw. Ang kanyang ama ay mangingisda, samantalang ang kanyang ina naman ay naglalabada para may pangdagdag sa gastusin ng pamilya. Kabaliktaran naman ito ang buhay ni Jenny. Hindi man sila mayaman, maayos naman ang kalagayan ng kanilang pamilya. May maliit na negosyo ang kanyang mga magulang at sapat ang kanilang kinikita upang matustusan ang pangangailangan nila. Hindi niya naranasan ang matinding gutom na ilang beses ng pinagdaanan ni Dexter. Nagkakilala sila noong kolehiyo. Pareho silang scholar sa isang universidad sa Maynila. Unang napansin ni Jenny si Dexter dahil sa kasipagan nito. Madalas niya itong nakikitang nag-aaral sa library kahit gabi na. Isang araw, naglakas loob si Dexter na hiramin ang notes ni Jenny. Dahil pa maganda ang sulat ko? Natatawang tanong ni Jenny. Hindi, sagot ni Dexter. Nagtaka ang dalaga. Pero bakit? Dahil maganda ka. Namula ang mukha ni Jenny habang malakas namang tumawa si Dexter. Doon nagsimula ang lahat. Unti-unti silang naging magkaibigan hanggang sa tuluyang mahulog ang loob nila sa isa't isa. Hindi man marangya ang kanilang relasyon, puno naman ito ng pangarap. Habang ang ibang magkasintahan ay nangangarap ng mamahaling sasakyan o malaking bahay, sapat na kina Jenny at Dexter ang simpleng pangarap na magkaroon ng mas magandang buhay. Nang makatapos sila ng kolehiyo, agad na nakahanap ng trabaho si Jenny bilang accountant sa isang pribadong kumpanya. Masaya siya dahil sa wakas ay makakatulong na siya sa kanyang pamilya. Ngunit habang nagsisimula ng umangat ang kanyang karera, si Dexter naman ay patuloy na nakikipagsapalaran upang maabot ang pangarap nitong makasampa ng barko. Maraming aplikasyon ang kanyang pinasahan. Maraming kumpanya rin ang tumangki sa kanya. Madalas niyang maramdaman ang panghihina ng loob. Siguro, hindi talaga para sa akin ang pangarap na to. Minsan niyang sinabi kay Jenny. Agad namang hinawakan ni Jenny ang kanyang kamay. Huwag mong sabihin yan. Napatingin si Dexter sa kanya. Nandito lang ako. Hanggat hindi ka sumusuko, hindi rin ako susuko para sa'yo. Napalunok si Dexter habang pinipigilan ang kanyang pagluha. Sa pagkakataong iyon, pakiramdam niya ay kaya niyang harapin ang buong mundo basta't kasama niya si Jenny. Hindi niya alam na ang babaeng nasa kanyang harapan ang magiging pinakamahalagang biyayang ipinagkaloob ng tadhana sa kanya. At hindi rin alam ni Jenny na darating ang araw na ang lalaking pinakamahamahal niya ang siya ring dudurog sa kanyang puso. Habang magkahawak kamay silang nakatanaw sa dagat, sabay nilang pinangarap ang isang magandang kinabukasan. Isang kinabukasang akala nila ay sabay nilang mararating. Ngunit may mga pangarap pa lang kapag natupad na, doon nagsisimulang mabago ang lahat. Lumipas ang mga buwan matapos makapagtapos si Jenny at Dexter. Habang abala si Jenny sa kanyang trabaho bilang accountant, patuloy namang hinahabol ni Dexter ang pangarap nitong maging seaman. Ngunit hindi niya inaasang mas mahirap pala ang tatahakin niyang landas kaysa sa kanyang inaakala. Hindi sapat ang diploma. Kailangan pa niyang kumuha ng iba't ibang training, seminar, sertifikasyon, medical examination, at iba pang requirements bago siya mabigyan ng pagkakataong makasampa ng barko.
At lahat ng iyon ay nangangailangan ng malaking halaga ng pera. Isang gabi, tahimik na nakaupo si Dexter sa labas ng kanilang bahay habang hawak ang listahan ng mga kailangang bayaran. Halos manginig ang kanyang mga kamay. Hindi niya alam kung saan kukuha ng pera. Ang kinikita ng kanyang ama sa pangingisda ay sapat lamang para sa pang-araw-araw nilang pagkain. Kahit gusto niyang magtrabaho ng full-time, alam niyang mas lalo lamang maaantala ang kanyang pangarap. Napansin ni Jenny ang lungkot sa kanyang mga mata. Anong problema? Tanong nito. Iniabot ni Dexter ang papel. Tahimik itong binasa ni Jenny. Nakita niya ang mga halaga sa bawat training at requirements. Hindi biro ang kabuoang gastos. Dex? Wag na siguro, putol ni Dexter habang nakayuko. Masyadong mahal. Hindi ko kakayanin. Natahimik si Jenny. Masakit sa kanyang makitang unti-unting nawawala ang pag-asa ng taong mahal niya. Kaya naman kinabukasan, gumawa siya ng isang desisyon. Isang desisyong magbabago sa takbo ng kanilang buhay. Nag-overtime siya sa trabaho. Tinanggap niya ang mga dagdag na gawain. Madalas ay gabi na siyang nakakauwi. Minsan ay hindi na siya nakakakain ng maayos dahil sa pagod. Ngunit wala siyang reklamo. Sa tuwing nakikita niyang masayang nagkikwento si Dexter patungkol sa mga natatapos nitong training, nawawala ang lahat ng kanyang pagod. Unti-unti niyang binayaran ng mga seminar. Sinagot niya ang medical examination. Tinulungan niya si Dexter sa pagproseso ng mga dokumento. Maging ang pamasahe nito papunta sa training center ay siya rin ang naglalaan. Jenny, sobra na to, minsang sabi ni Dexter. Ngumiti lamang ang dalaga. Hindi ito sobra kumpara sa taong mahal ko. Napaluha si Dexter. Pakaramdam niya noon ay siya na ang pinakamaswerteng lalaki sa buong mundo. Samantala, unti-unti namang napapabayaan ni Jenny ang kanyang sarili. Bihira na siyang makipagkita sa mga kaibigan. Hindi na siya nakakabili ng mga bagay na gusto niya. Maging ang mga personal niyang pangarap ay sinantabi niya muna. Mas mahalaga para sa kanya ngayon na makita si Dexter na maabot ang pangarap nito. Kapag sima na ako, pangako ni Dexter isang gabi, ikaw ang una kong papakasalan. Napangiti si Jenny. Hindi niya kailangan ng mamahaling singsing o ingrandeng kasal. Sapat na para sa kanya ang pangakong iyon. Sapat na para sa kanya ang lalaking minahal niya ng buong puso. Lumipas pa ang ilang buwan. Isa-isang natapos ni Dexter ang lahat ng kinakailangang training. Unti-unti na ring nabubuo ang kanyang mga dokumento. Mas lalo silang naging excited sa posibilidad na malapit nang magkatotoo ang kanilang pinapangarap. Hanggang sa isang hapon, habang nasa opisina si Jenny, tumunog ang kanyang cellphone. Pangalan ni Dexter ang nakalagay sa screen. Agad niya itong sinagot. Hello? Tahimik muna sa kabilang linya. Pagkatapos ay narinig niya ang boses ni Dexter na tila nanginginig sa tuwa. Jenny! Jenny! Ano yun? May ilang segundong katahimikan. Pagkatapos ay tuluyan ng bumagsak ang mga luhang matagal nitong pinigilan. Natanggap na ako, Jenny! Napahawak si Jenny sa kanyang bibig. Ano? May kontrata na ako sa shipping company. Napaluhod si Dexter sa kabilang linya habang siya'y umiiyak. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon ng sakripisyo, sabay nilang naramdaman na tila isang hakbang na lamang ang pagkita nila sa pangarap na matagal na nilang ipinaglaban. Hindi nila alam na kasabay ng pagdating ng tagumpay ay ang unti-unting pagdating ng pagsubok na sisira sa lahat ng kanilang pinaghirapan. Hindi mapigilan ni Jenny ang kanyang saya nang tuluyang makaalis si Dexter para sa unang kontrata nito bilang seaman. Sa araw ng kanyang pag-alis, maigpit silang nagyakapan sa pantalan. Pareho silang umiiyak. Pakaramdam nila ay bunga na yun ng lahat ng kanilang pinagdaanan. Nangako kasi, di ba? Bulong ni Dexter habang hawak ang mukha ni Jenny. Tumango ang dalaga. Babalik ako para sa atin. At naniwala si Jenny.
buong puso siyang naniwala. Sa unang mga buwan ng kontrata ni Dexter, halos walang nagbago sa kanilang relasyon. Araw-araw itong tumatawag. Kapag may pagkakataon, ay nagvi-video call pa sila. Ikinikwento ni Dexter ang mga bansang napupuntahan nito, ang laki ng barko, at ang mga bagong karanasan niya sa trabaho. Masaya namang nakikinig si Jenny. Pakiramdam niya ay kasama rin siya sa pagtupad ng pangarap na matagal nilang pinanghawakan. Tuwing matatanggap niya ang sahod ni Dexter, lagi siyang nagpapasalamat. Hindi ito mangyayari kung wala ka, madalas sabihin ng binata. At sa bawat pagkakataong maririnig yun ni Jenny, napupuno ng saya ang kanyang puso. Ngunit habang lumilipas ang mga buwan, may mga bagay na nagsimulang magbago. Unti-unting nabawasan ang mga tawag. Kung dati ay araw-araw silang nag-uusap, naging kada 2 araw na lamang. Pagkatapos ay naging 1 beses sa 1 linggo. Hanggang sa dumating ang mga pagkakataong si Jenny na lamang ang laging naghihintay. Naghihintay ng tawag, naghihintay ng mensahe, naghihintay ng oras na muli siyang maalala ng taong pinakamamahal niya. Sa tuwing magtatanong siya, pareho lamang ang sagot ni Dexter. Busy lang ako. At dahil nagtitiwala siya rito, pinaniwalaan niya ang lahat. Hindi niya alam na may iba ng dahilan sa likod ng mga pagbabago. Sa barkong pinagtatrabahuan ni Dexter, ay may isa ring Pilipinang empleyado. Ang pangalan nito ay Brenda. Maganda, palaging maayos manamit, palabiro, at higit sa lahat, ay alam kung papaanong kunin ang atensyon ng mga tao sa paligid niya. Madalas silang magkasama ni Dexter dahil magkalapit ang kanilang mga assignment. Sa simula, ay simpleng pagkakaibigan lamang ang namagitan sa kanila. Ngunit habang tumatagal, mas lalo silang nagiging malapit. Palaging pinupuri ni Brenda si Dexter. Malayo na ang narating mo. Ang sipag mo talaga. Bagay sa'yo ang buhay na to. Mga salitang matagal nang hindi naririnig ni Dexter. Unti-unti niyang nagustuhan ang atensyong ibinibigay nito. Isang gabi habang nakatanaw sila sa dagat mula sa deck ng barko, napatanong si Brenda. May girlfriend ka pa ba? Napangiti si Dexter. Oo. Maswerte siya. Hindi kaagad nakasagot ang binata. Sa unang pagkakataon, hindi si Jenny ang pumasok sa kanyang isip, kung hindi ang babaeng nasa kanyang tabi. At doon nagsimula ang lahat. Mula noon, mas madalas na silang magkasama. Mas madalas na silang magkwentuhan. Mas madalas na silang magtawanan. Hanggang sa hindi na malaya ni Dexter, na unti-unti niya nang inilalayo ang sarili sa babaeng minsang naging sandigan niya sa pinakamahirap na yugto ng kanyang buhay. Samantala, sa Pilipinas naman, patuloy pa rin naghihintay si Jenny. Patuloy na nagtitiwala at patuloy na umaasa. Hanggang isang gabi habang nagpapahinga matapos ang mahabang oras sa opisina, may nakita siyang post sa social media. Larawan niyon ng isang grupo ng crew sa barko. Ngunit hindi ang larawan ng buong grupo ang nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Kung hindi ang isang larawang kuha sa likod, isang larawang magkahawak kamay sina Dexter at Brenda habang nakangiti sa isa't isa. Nanginig ang kanyang buong katawan. Paulit-ulit niyang tinignan ang larawan. Umaasang mali lamang ang kanyang nakikita. Ngunit habang tumatagal, mas malinaw niyang nakikita ang katotohanang pilit niyang itinatanggi. At sa gabing iyon, unang beses niyang naramdaman ang takot na baka hindi na siyang babaeng laman ng puso ni Dexter. Halos hindi nakatulog si Jenny buong gabi. Paulit-ulit niyang tinitignan ang larawang nakita niya sa social media. Umaasa siyang may paliwanag si Dexter. Umaasa siyang may ibang dahilan kung bakit magkahawak kamay ito at si Brenda. Kilala niya si Dexter. O yun ang akala niya. Kinabukasan, agad niyang tinawagan ng nobyo. Makalipas ang ilang ring, ay sinagot din ito ng binata. Hello? Hindi kaagad nakapagsalita si Jenny. Parang may nakabaras sa kanyang lalamunan. Dex? Bakit? May problema ba? Huminga siya ng malalim. Sino si Brenda? Natahimik ang kabilang linya. Ilang segundo ang lumipas bago muling nagsalita si Dexter. Wala,
Katrabaho ko lang yun. Bakit kayo magkahawak kamay sa picture? Muli na namang nanahimik ang binata. At sa katahimikang iyon, unti-unting nabubuo sa isip ni Jenny ang sagot na ayaw niyang marinig. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, sagot ni Dexter. Kung wala lang yun, bakit parang nahihirapan kang sumagot? Napapikit si Jenny habang pinipigilan ang kanyang pagluha. Pakiramdam niya ay unti-unti nang nadudurog ang kanyang puso. Jenny, May relasyon ba kayo? diretsahan niya ng tanong. Mahabang katahimikan ang sumunod. Hanggang sa marinig niya ang isang buntong hininga mula sa kabilang linya. At doon niya naramdaman ang unang malaking bitak sa kanyang mundo. Sorry, Jenny. Isang simpleng salita, ngunit sapat upang wasakin ang lahat. Parang tumigil ang ikot ng mundo ni Jenny. Hindi siya makapaniwala. Hindi siya makapagsalita. Hindi siya makahinga. Anong ibig sabihin? Mabigat ang boses ni Dexter nang sumagot. Hindi ko rin alam kung paanong nangyari. Napatawa si Jenny. Ngunit hindi yun tawa ng kasiyahan. Tawa iyon ng isang taong unti-unti nang nawawala ng pag-asa. Hindi mo alam? Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan natin? Unti-unti nang bumuhos ang kanyang mga luha. Lahat ng alaala nila ay nagsimulang maglaro sa kanyang isipan. Ang mga gabing nag-overtime siya para may pambayad sa training. Ang mga pagkakataong inuna niya ang pangarap ni Dexter kesa sa sarili niyang mga pangarap. Ang mga pangakong binitawan nito. Ang mga pangarap na sabay nilang binuo. Lahat ng iyon ay parang bula na bigla na lamang naglaho. Mahal ko na si Brenda. Parang kutsilyong tumarak sa kanyang dibdib ang mga salitang iyon. Hindi niya na narinig ang iba pang paliwanag ni Dexter. Hindi na mahalaga. Sapat na ang 4 na salitang iyon upang tuluyang wasakin ang kanyang puso. Makalipas ang ilang araw, tuluyan nang inamin ni Dexter sa lahat ang kanilang relasyon ni Brenda. At doon lubusang naunawaan ni Jenny ang masakit na katotohanan. Hindi lamang siya iniwan. Ginamit siya. Siya ang sumuporta. Siya ang nagtiwala. Siya ang nanatili noong walang-wala pa si Dexter. Ngunit nang makamit nito ang tagumpay, siya rin ang unang iniwan. Para siyang naging hagdan. Isang hagdang tinapakan upang maabot ang pangarap. At nang makarating na sa tuktok, iniwan na lamang sa ibaba. Mula noon, nagbago ang buhay ni Jenny. Nawalan siya ng gana sa trabaho. Madalas siyang umiyak ng mag-isa. Hindi na siya sumasama sa mga kaibigan. Hindi na siya halos kumakain. Maging ang pagtulog ay naging mahirap para sa kanya. Araw-araw niyang tinatanong ang sarili. Saan ako nagkulang? Ano ang mali sa akin? Ngunit walang sagot ang dumarating. Hanggang sa isang umaga, habang nakatingin siya sa salamin, halos hindi niya na makilala ang kanyang sarili. Namumutla siya. Payat, laging pagod ang mata. At sa unang pagkakataon, natakot siya. Hindi dahil iniwan siya ni Dexter, kung hindi dahil pakiramdam niya, ay unti-unti na rin niyang nawawala ang sarili. Doon napagtanto ni Jenny na hindi lamang puso niya ang sugatan, pati na rin ang kanyang isip at kaluluwa. At kung hindi siya gagawa ng paraan, baka tuluyan na siyang lamunin ng sakit na matagal na niyang kinikimkim. Hindi pa niya alam kung papaano siyang magsisimulang muli. Ngunit sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay, may isang taong hindi niya inaasahang makikilala. Isang taong magiging instrumento upang muli niyang matagpuan ang sarili niyang halaga. At ang pangalang iyon ay Dr. Jeremy. Hindi naging madali para kay Jenny ang tanggapin na kailangan niya ng tulong. Lumaki siyang sanay na siya ang malakas. Siya ang taong laging may solusyon sa problema. Siya ang sandalan ng kanyang pamilya. At sa loob ng maraming taon, siya rin ang naging sandalan ni Dexter. Kaya nang dumating ang pagkakataong siya naman ang nanghina, hindi niya alam kung papaanong hihingi ng tulong. Ngunit alam niyang hindi na niya kayang mag-isa. Matapos ang ilang buwang pagdurusa, nagpa siya siyang magpakonsulta sa isang psychiatrist. Doon niya unang nakilala si Dr. Jeremy. Sa unang pagkikita nila,
Wala siyang masyadong sinabi. Tahimik lamang siyang nakaupo habang nakayuko. Samantala, si Dr. Jeremy ay matyagang naghihintay. Hindi ito nagmamadali. Hindi ito nagtatanong ng sunod-sunod. Hinayaan lamang siya nitong maging komportable. Hanggang sa tuluyan ng bumagsak ang mga pader na matagal niyang itinayo. At umiyak siya. Umiyak ng umiyak. Parang lahat ng sakit na ilang buwan na niyang kinimkim ay sabay-sabay nang lumabas. Hindi siya inusgahan ng doktor. Hindi rin siya sinabihang mahina siya. Sa halip, ay isang bagay lamang ang sinabi nito. Nasaktan ka dati dahil totoo kang nagmahal. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, pakiramdam ni Jenny ay may taong tunay na nakakaunawa sa kanyang pinagdaraanan. Linggo-linggo siyang bumabalik sa klinika. Unti-unti niyang ibinabahagi ang kanyang kwento. Ang mga pangarap nila ni Dexter. Ang mga sakripisyong ginawa niya. Ang pagtataksil na kanyang naranasan. At ang galit na matagal na niyang kinikimkim. Minsan ay naitanong niya kay Dr. Jeremy ang bagay na matagal nang gumugulo sa kanyang isip. Dok, bakit parang ako pa ang nasira? Kayong ako naman ang ginawa ng mali. Sandaling natahimik ang doktor. Pagkatapos ay ngumiti ito. Dahil masyado mong minahal ang ibang tao at nakalimutan mong mahalin ang sarili mo. Parang tumama sa kanyang puso ang mga salitang iyon. Tama nga naman. Sa loob ng maraming taon, umikot lang ang mundo niya kay Dexter. Lahat ng pangarap nito ay ginawa niyang pangarap rin niya. Lahat ng pangangailangan nito ay inuna niya bago ang kanyang sarili. At nang mawala si Dexter, pakiramdam niya ay wala nang natara sa kanya. Dahil nakalimutan niyang meron siyang sariling pagkatao o meron siyang sariling buhay. Mula noon ay nagsimula ang kanyang paghilom. Bumalik siya sa pag-eehersisyo, mas inalagaan niya ang kanyang kalusugan. Nagbakasyon siya kasama ang pamilya. Muli niyang nakasama ang mga kaibigan na matagal na niyang napabayaan. Unti-unti ring bumalik ang kanyang sigla sa trabaho. Maging ang kanyang ngiti na matagal nang nawala ay nagsimulang bumalik. Napansin niyo ni Dr. Jeremy at lihim itong natuwa. Hindi dahil gumagaling na ang kanyang pasyente, kung hindi dahil nakikita niyang muli nang nabubuhay ang babaeng minsang winasak ng sakit. Sa bawat session nila, mas nakikilala nila ang isa't isa, hindi lamang bilang doktor at pasyente, kung hindi bilang dalawang taong parehong may mga sugat na pinagdaanan sa buhay. Napansin ni Jenny na bukod sa pagiging mahusay na psychiatrist, mabuti ring tao si Dr. Jeremy. Mapagpakumbaba, maalalahanin at marunong makinig. Makakatangi ang matagal na niyang hindi nararamdaman mula sa isang lalaki. Samantala, hindi rin may kakaila ni Dr. Jeremy na unti-unti niyang hinahangaan ang katatagan ni Jenny. Sa kabila ng lahat ng sakit na kanyang pinagdaraanan, pinili pa rin itong bumangon. Pinili nitong maging mabuting tao at pinili nitong huwag maghiganti. Isang hapon, matapos ang kanilang session, napansin ni Jeremy ang sarili niyang nakangiti habang naglalakad papalabas ng klinika. Huminto siya sandali at saka tumingala sa langit. Ngayon lamang niya napagtanto na ilang araw na siyang hindi umiiyak. Ilang linggo na siyang hindi naghihintay ng tawag mula kay Dexter. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi na sakit ang nararamdaman niya kapag naaalala niya ang nakaraan. Sa halip ay pag-asa na. Pag-asang may magaganda pang bagay na naghihintay para sa kanya. At hindi niya alam na habang unti-unti siyang bumabangon, nagsisimula namang gumuho ang mundong pinili ni Dexter, kapalit ng pagmamahal na minsan niyang ipinagkait. Habang unti-unting binubuo ni Jenny ang kanyang sarili, kabaliktaran naman ang nangyayari sa buhay ni Dexter. Noong una, akala niya ay tama ang naging desisyon niya. Kasama niya si Brenda. May maayos siyang trabaho. Malaki ang kanyang kinikita. Nakakapagpadala siya ng pera sa kanyang pamilya. At nakakapamuhay siya ng higit pa sa komportable kesa noong mga panahong nangangarap pa lamang siya. Pakiramdam niya noon ay nasa kanya na ang lahat. Ngunit hindi nagtagal, nagsimulang mabasag ang maganda niyang ilusyon. Unti-unti niyang nakita ang tunay na pagkatao ni Brenda.
Kung dati ay natutuwa siya sa pagiging mahilig nitong gumastos, kalaunan ay napansin niyang wala itong pakialam kung saan nanggagaling ang perang ginagastos nito. Mahilig itong bumili ng mamahaling gamit. Mahilig mag-post sa social media upang magmukhang mayaman. Palagi itong naghahabol ng atensyon at papuri mula sa ibang tao. At kadalasan, si Dexter ang nagbabayad ng lahat. Sa simula ay hindi yun pinansin ng binata. Mahal niya si Brenda, o yan ang akala niya. Ngunit habang lumilipas ang panahon, mas lalo niyang nararamdaman na parang ATM lamang ang tingin nito sa kanya. Kapag hindi niya nabibigay ang gusto nito, agad itong nagtatampo. Kapag may gusto itong bilhin, kailangan niyang maghanap ng paraan para maibigay iyon. Unti-unti siyang napapagod. Unti-unti rin siyang nawawala ng kapayapaan. Isang araw, aksidenteng nakita ni Dexter ang mga mensahe ni Brenda sa kaibigan nito. Napahinto siya sa pagbabasa. Parang unti-unting nanlamig ang kanyang buong katawan. Buti na lang talaga naging kami. Malaki sahod niya. Madali ko siyang napapasunod. May isa pang mensahe. Kapag wala ng pera yan, ewan ko na lang. Hindi makapaniwala si Dexter. Paulit-ulit niyang binabasa ang mga mensahe. Umaasang mali lamang ang kanyang nakita at pagkakaintindi. Ngunit malinaw talaga ang lahat. Walang pagmamahal, walang katapatan, at walang respeto. Sa pagkakataong iyon, tila nakita niya ang sariling refleksyon. Naalala niya si Jenny. Naalala niya kung papaano siya nitong minahal nang wala siyang maibigay. Naalala niya kung papaano itong nagtiis ng overtime para matulungan siya. Kung papaano siya nitong sinuportahan sa bawat hakbang niya patungo sa kanyang pangarap. At higit sa lahat, naalala niya kung papaano niya itong sinaktan. Mula noon, ay naging madalas ang kanilang pag-aaway ni Brenda. Lumabas ang tunay na kulay ng kanilang relasyon na walang matatamis na salita. Nakapalitan niyon ng sumbatan, sisihan at kawalan ng tiwala. Hanggang sa isang araw, tuluyan na siyang iniwan ni Brenda para sa iba pang lalaking mas mayaman kesa sa kanya. Iyon ay si Kapitan. Parang bumalik sa kanya ang lahat ng sakit na minsan niyang ipinadama kay Jenny. Ngayon, siya naman ang iniwan. Siya naman ang pinalitan. Siya naman ang ginamit. Mag-isa siyang nakaupo sa kanyang cabin habang hawak ang lumang larawan nila ni Jenny. Larawang matagal na niyang hindi tinitignan. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, umiyak si Dexter. Hindi dahil iniwan siya ni Brenda, kung hindi dahil ngayon lamang niya lubos na naunawaan ang halaga ng babaeng kanyang sinaktan at kanyang ipinagpalit. Ngunit huli na. Napakaraming panahon na ang lumipas. Napakaraming sugat na ang kanyang naidulot. Ganun pa man, may bahagi pa rin sa kanyang pusong umaasa. Umaasang baka may natitira pang pagkakataon. Umaasa na baka mapatawad pa siya ni Jenny. At marahil, baka maaari pa silang magsimulang muli. Pag-uwi niya sa Pilipinas, matapos ang kontrata, isa lamang ang nasa isip niya. Ang hanapin ng babaeng mahal niya noon. At minahal siya ng lubos noon. Walang iba kung hindi si Jenny. Gusto niyang humingi ng tawad. At gusto niyang sabihin ang mga salitang matagal na niyang dapat na sinabi. Ngunit hindi niya alam na sa mga panahong pinagsisisihan niya ang kanyang mga pagkakamali, may ibang lalaki ng unti-unting nagbibigay ng pagmamahal at respeto na matagal nang ipinagkait niya sa dating nobya. At nang sa wakas ay makita niyang muli si Jenny, isang katotohanan ng tuluyang dudurog sa natitira niyang pag-asa. Hindi na siya ang lalaking pinipili nito. Pagbalik ni Dexter sa Pilipinas, agad niyang hinanap si Jenny. Sa loob ng maraming buwan, yun lamang ang laman ng kanyang isip. Hindi siya umaasang magiging madali ang lahat. Hindi rin siya sigurado kung mapapatawad pa siya nito. Ngunit gusto niyang subukan. Gusto niyang itama ang pagkakamaling matagal nang bumabagabag sa kanyang konsensya. Isang hapon, natuntun niya ang opisina kung saan nagtatrabaho si Jenny. Habang naghihintay siya sa labas ng gusali, mabilis ang tibok ng kanyang puso. Marami siyang gustong sabihin. Marami siyang gustong ipaliwanag. Marami siyang gustong bawiin. Ngunit nang bumukas ang pintuan ng gusali, natigilan siya. Lumabas doon si Jenny. Ngunit hindi na ito nag-iisa. May kasama itong lalaki.
Matangkad, guwapo, maayos manamit, at may mga matang puno ng pagmamalasakit habang nakatingin kay Jenny. Ito ay walang iba kung hindi si Dr. Jeremy. Nakita ni Dexter kung papaano nitong inaalalayan si Jenny sa pagbaba ng hagdan, kung papaano nitong pinapangiti ang dalaga, kung papaanong muling tumawa si Jenny nang walang anumang bakas ng sakit sa kanyang mukha. Parang may humigpit sa dibdib ni Dexter. Ngayon lamang niya napagtanto kung gaano katagal na niyang hindi nakitang ganoon kasi si Jenny. At nakakalungkot isipin na siya mismo ang dahilan kung bakit minsan itong nawalan ng ngiti. Nagkalakas ng loob siyang lumapit. Nagulat si Jenny nang makita siya. Ngunit hindi na tulad ng dati ang kanyang reaksyon. Wala nang galit, wala nang luha, wala nang sakit. Para na lamang siyang nakaharap sa isang taong minsan niyang nakilala. Jenny, mahina niyang sambit. Ngumiti ng magalang ang dalaga. Kamusta ka na? Mas lalo yung nagpalungkot kay Dexter. Napakalayo na ng dating Jenny na kilalang kilala niya. At napakalayo na rin niya sa puso nito. Pwede ba tayong mag-usap? Tumango si Jenny. Nag-usap sila sa isang malapit na coffee shop. Doon ibinuhos ni Dexter ang lahat ng kanyang pagsisisi. Humingi siya ng tawad. Inamin niyang mali siya. Inamin niyang naging bulag siya sa mga sakripisyong ginawa ni Jenny. At inamin rin niyang siya ang pinakamalaking pagkakamali sa sarili niyang buhay. Tahimik lamang na nakikinig si Jenny. Nang matapos si Dexter, marahan siyang umiti. Pinapatawad na kita. Napayuko si Dexter. Kasunod noon ay isang katahimikang puno ng emosyon. Ngunit may isa pa siyang gustong sabihin. May pag-asa pa ba tayo? Napapikit si Jenny. Noong mga panahong sariwa pa ang kanyang sugat, yun lamang ang tanong na gusto niyang marinig mula kay Dexter. Ngunit ngayon, wala na itong epekto sa kanyang puso. Dahan-dahan siyang umiling. Wala na, Dexter. Masakit man, pero tinanggap niya ang sagot. Dahil alam niyang karapatan iyon ni Jenny. Karapatan itong piliin ang sarili niyang kaligayahan. At ang kaligayahang iyon ay hindi na siya. Makalipas ang isang taon, ikinasal na si Jenny at Dr. Jeremy. Simple lamang ang seremonya. Ngunit puno iyon ng pagmamahal. Habang nakasuot ng puting bestida si Jenny at naglalakad patungo sa altar, baka sa kanyang mukha ang kapayapaang matagal niyang hinanap. Kapayapaang natagpuan niya matapos mahalin muli ang sarili. At matapos matagpuan ng isang lalaking minahal siya nang hindi kailangang may kapalit. Sa kabilang banda, tahimik na ipinagdasal ni Dexter ang kanilang kaligayahan. Wala siyang karapatang humiling pa. Ngunit dala-dala niya habang buhay ang pinakamahalagang aral na kanyang natutunan. Na hindi lahat ng nawawala ay naibabalik pa. At may mga taong kapag pinakawalan mo, hindi na muling babalik pa sa iyong buhay. Habang pinagmamasdan niya ang litrato ng kasal ni Jenny at Dr. Jeremy, napabuntong hininga siya. Naging mayaman siya sa pera. Nakarating siya sa iba't ibang panig ng mundo. Natupad niya ang kanyang pangarap. Ngunit kapalit noon ay ang taong pinakamamahal siya ng totoo. At doon niya tuluyang naunawaan na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa laman ng bangko o laki ng kinikita, kung hindi sa taong nananatili sa tabi mo nung walang-wala ka pa. At si Jenny ang kayamanang hindi kailanman mabibili ng kahit na anong halaga. 5 taon ang lumipas. Marami nang nagbago sa buhay ng bawat isa. Si Jenny ay isa ng matagumpay na senior accountant sa isang malaking kumpanya. Kasama ang kanyang asawa na si Dr. Jeremy, nakabuo siya ng isang tahanang puno ng pagmamahal, respeto at katahimikan. Hindi perpekto ang kanilang buhay. May mga pagsubok pa rin. May mga araw na napapagod sila sa trabaho. May mga pagkakataong hindi sila nagkakaintindihan. Ngunit isang bagay ang hindi kailanman nawala sa kanilang pagsasama. Ang pagpili sa isa't isa araw-araw. At para kay Jenny, sapat na iyon. Isang umaga, habang pinagmamasdan niya ang kanyang anak na naglalaro sa kanilang bakuran, hindi niya napigilang mapangiti. Minsan, inakala niyang tapos na ang kanyang buhay nang iwan siya ni Dexter.
Minsan, naniwala siyang hindi na siya muling magiging masaya. Ngunit ngayon, habang nakikita niya ang pamilyang matagal na niyang ipinagdasal, napagtanto niyang may dahilan kung bakit hindi lahat ng gusto natin ay binibigay sa atin. Dahil minsan, may mas maganda pang plano ang buhay kaysa sa plano natin para sa ating sarili. Samantala, si Dexter ay patuloy pa rin nagtatrabaho bilang seaman. Natupad niya ang pangarap na minsang ipinaglaban nilang dalawa ni Jenny. Nakatulong siya sa kanyang pamilya, nakapagpatayo ng bahay, nakapag-ipon. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang tagumpay, may bahagi ng kanyang puso na nananatiling walang laman. Hindi dahil sa wala na siyang pagmamahal na natagpuan, kung hindi dahil alam niyang minsan sa kanyang buhay, nagkaroon siya ng isang taong minahal siya ng buong buo. At siya mismo ang sumira nito. Hindi niya na muling sinubukang guluhin ang buhay ni Jenny. Sa halip, natuto siyang tanggapin ang kanyang pagkakamali. Natuto siyang mabuhay, kasama ang mga aral na iniwan ng nakaraan. Isang araw, nagkataon na muli silang nakita ni Jenny sa isang charity event na inorganisa ng ospital ni Dr. Jeremy. Ngumiti sila sa isa't isa. Magaan, walang galit, walang sama ng loob, walang pagsisisi mula kay Jenny. At walang pag-asang kumapit pa muli kay Dexter. Sa pagkakataong iyon, pareho nilang alam na tuluyan ang nagsara ang kabanata ng kanilang nakaraan. At ayos lang yon, dahil may mga taong hindi binibigay sa atin upang makasama habang buhay. May mga taong dumarating upang turuan lang tayo ng mahalagang aral. Si Dexter ang nagturo kay Jenny kung papaanong maging matatag matapos masaktan. At si Jenny naman ang nagturo kay Dexter ng pinakamahalagang bagay na huli niya nang natutunan. Na ang tunay na pag-ibig ay hindi yung kasama mo lamang sa tagumpay, kung hindi yung taong nanatili noong wala ka pang may pagmamalaki. Habang papalubog ang araw, magkahawa kamay na naglakad palayo sina Jenny at Dr. Jeremy. Sa malayo, ay pinagmamasdan sila ni Dexter. Pagkatapos ay ngumiti siya. Hindi dahil masaya siya sa kanyang naging kapalaran, kung hindi dahil sa wakas ay natanggap na niya ang katotohanan. May mga pangarap na natutupad at may mga taong nawawala. Ngunit ang pinakamahalagang aral sa buhay ay hindi kung gaano kataas ang narating mo, kung hindi kung gaano mo pinapahalagahan ang mga taong naniwala sa iyo noong nagsisimula ka pa lamang. At sa dulo ng kanilang mga kwento, isa lamang ang napatunayan. Ang pera ay maaaring kitain muli. Ang tagumpay ay maaaring maabot muli. Ngunit ang pusong minsang nagmahal sa iyo, ng tapat at walang hinihinging kapalit, kapag pinakawalan mo, maaaring hindi mo na yun muling matagpuan pa. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Ang tunay na pag-ibig ay nasusukat hindi sa matatamis na salita o sa mga pangakong binibitawan, kung hindi sa mga sakripisyong kusang ibinibigay at sa pananatili sa oras ng kahirapan. Ipinapakita ng kwento ni Jenny at Dexter na madaling mahalin ng isang tao kapag umaangat na ang kanyang buhay. Ngunit ang taong nananatili at sumusuporta habang ikaw ay nagsisimula pa lamang ay isang biyayang hindi dapat ipinagpapalit sa anumang pansamantalang tukso. Ipinapaalala rin ng kwento na hindi kailanman magiging lunas ang paghiganti sa sakit na dulot ng pagtataksil. Tulad ni Jenny, ang pinakamagandang ganti ay ang paghilom, pagbangon, at muling pagmamahal sa sarili. Sa halip na sirain ng taong nanakit sa kanya, pinili niyang buuin muli ang kanyang buhay at buksan ang kanyang puso sa mga bagong pagkakataon. Pinatutunayan din ng kwento na ang karma ay hindi palaging paghiganti. Minsan, ito ay ang mabuhay na dala ng pagsisisi sa mga maling desisyong ginawa at ang pag-unawang huli na para maibalik ang taong minsang nagmahal sa atin ng tapat. Higit sa lahat, ang kwentong ito ay nagtuturo na huwag mong baliwalain ang taong kasama mo sa hirap dahil maaaring siya ang pinakamahalagang kayamanang darating sa iyong buhay. Ang pera, tagumpay at materyal na bagay ay maaaring makuwang muli. Ngunit ang isang pusong nagmahal sa iyo ng buong katapatan ay hindi nabibili at hindi laging nabibigyan ng pangalawang pagkakataon.
Pahalagahan ng mga taong naniwala sa'yo noong walang-wala ka pa, dahil sila ang tunay na kayamanan ng iyong buhay. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano po ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan na rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.